na mga bibig ang chika ko. Bumaliktad na daw si Baste Duterte. Trinidor daw ni Baste Duterte ang kanyang ama at mga kapatid. Hala! Davao City Mayor Sebastian Duterte has called for an end to the feud of their family with the Marcoses. Just 4 months after that he called for resignation for President Ferdinand Marcos Jr. Titiklop din pala si Baste. Baste Duterte wants peace after fighting with Marcoses. Oh, sabi na iba, naku, nagpakita daw si Baste ng kanyang totoong kulay. Anong kulay ni Baste? Brown? Si Baste daw, trinidor niya ang kanyang mga kapatid. What? Kung gusto ng peace, traidoran agad. Yun kasi ang nasa utak niyo. Pag sinimula ng Maisog Rally, ang iniisip nyo kasi sa Maisog Rally ay puro gulo. Ang nasa isip palagi nyo na kinalaban ang gobyerno ni Bongbong Marcos pag may Maisog Rally. Anong klaseng utak meron kayo? Diba? Nakita ni Baste Duterte na para ma-stop na itong awayan between Marcoses and Duterte, dapat magbati na lang para mag-focus ng problema ng bansa natin. At least, Baste Duterte is very true to himself. Si Marcos ba? Nanawagan ba? Nanawagan ba si Marcos sa mga Duterte? Nighthawk, salamat. Nanawagan ba? Oo, nanawagan ba si Marcos sa mga Duterte? Ay, huwag na tayo mag-aaway. Peace na tayo. Para naman, di ba? That's fake news. Political page is affiliated to BBM. Ay, salamat. Rolit Chavaria, ha? Pero kung yun ang panawagan ni Baste na makipag-peace na lang, maganda. Diba? Maganda kasi ang iniisip ni Baste, hindi yung gulo palagi. Ang iniisip ni Baste ay ang problema ng ating bansa. Nakikita nila na until now, wala pa ring solusyon ang daming problema. So, para to solusyon the problem, let's make peace na lang muna. Hindi ako naniwala na traidor si Baste sa mga kokak na kabibig. Oh, sabi kasi ng ibang mga kokak. Chinismis ako ng aking kokak na neighborhood. Sabi ni kokak neighborhood number 1, ay, kabibig, talo ka na. Bakit? Naku, si Baste, traidor na ang mga Duterte. Hoy, ikaw talaga kokak. Kasi tumiklop na. Gusto na niya ng peace. Anong problema ng gusto ng peace? Lahat man tayo gusto ng peace, di ba? Ikaw, tayong lahat gusto ng peace. Kaya may pinaglalaban ang Maisog Rally kasi gusto nilang wakasan ang problema ng bansa because they want peace. Mahirap bang intindihin? Ganon lang yung pagkaintindi. Hindi ibig sabihin, tumiklop na si Baste Duterte. Hindi yon ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niyan, Baste Duterte is thinking about the people. Baste Duterte is thinking about the country. Kung parati na lang gulo. Tapos itong si Marcos, of course, hindi yan, Marcos, titiklop sa mga Duterte? No. Tapos na akong gumamit sa inyo. Diba? So yun, that's my political views. That's my own thinking and analysis on this statement of Baste Duterte. There's nothing wrong of telling to people na sana wakasan na natin yung mga matagal na may mga hidwaan or something because we want peace. Walang problema yun. Ikaw nga, inaway ka ng kapitbahay mo. Gusto mo ng peace. Huwag tayo maging plastiko. All we want is peace. Pero kabibig, pumasok na si Zelensky, edi kabahan ka. Diba? Kabahan ka. Pumasok si Zelensky, edi kabahan ka. Nakakabibig, maaatin pa ba natin yung peace? Ewan ko, pag may peace pa ba? Nako. Nako naman kami. Correct ka dyan, Dong. Kokatama. Peace. Hay na lang. Makabaog ni atong kahimtang Dong from Delia Guillermo. Hello, Ate Delia. Kumusta? May palabra di honor, prinsipyo, amor, popyo, dinakagisa at kopyo si Baste. At kapag nasa niya, tinatayuan niya. Totoo naman po. I think all of us need peace. I think all of us need to progress. I think all of us are also concerned of what happened to our country right now. And kung
kung ang maging solusyon nito ay makipag-peace tayo, why not? Para we can move on. Oy. So kung nakaayo to si Igso Norme Suare ambot ana sila asa na sila punita. Bitaw. Totoo mga kabibig. Diba? So yun ang mga chika-chika for tonight. But for me, there's nothing wrong in asking for peace. There's nothing wrong to stop what we call feud between Marcoses and Duterte. Well, in fact, on the first place, friends naman sila. Di ba? Friends naman sila. They're helping each other to achieve the certain dream position ni Sara at ni Bongbong Marcos. Di ba? Ay, nako. Alam niyo ng mga pang-Pilipino, palalain talaga ang istorya. So, ano ang iyong reaction dyan? Kano po ang taga-Ukraine na presidente ni Adto Dire? 65 sa Agusan del Sur noon, ang 100 pwede na ni Adto Dire. Kabibig, my children is half English, half Filipino guy. My son love rice. Oh, wow. Hay ako kabibig from Nova Star. Meron pa si HD. May half siyang anak. Half American, half English daw. Half English and half Filipino. Wow. And your son loves to eat rice. That's perfect. In kabibig ko is English son. Hi, naka. Salamat. Meron pala nagbibigay sa akin, no? Si Maria Jessica Alcomendras, salamat sa binigay mong pa-blessing sa akin. Si Nighthawk 22, salamat sa pa-blessing niyo sa akin. Sa mga iced tea at nesty dyan. Sabi nga ng kapatid ko, makastress ang Marcos kaya need ang peace sa buhay. Totoo ka. Totoo ka, Brendalyn. Dalupan. Nako, eto na. Manood tayo sa isang eksklusibong pasabog ni Attorney Vic Rodriguez. Ano yung kabibig? 2024 budget is 5.7 trillion. 800 unprogram funds. Sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, hoy, 5.7 trillion, tapos merong 800 unprogram funds? Naku. Ay, eto. Manood kayo ng video, ha? And I'm sure some of you already watched this video. I want to share this video. Eto, ha? Wait muna, ha? Okay. Go. Ano ba ang tunay na nangyayari sa ating bansa sa Pilipinas? I have discussed this also last night. Napakaraming issue. Pag-usapan lang muna natin kasi lahat tayo dito ay apektado. Yung paggamit ng tama sa budget ng Pilipinas at pera ng Pilipino. Ang budget po ng Pilipinas for 2024 is something like 5.768 trillion pesos. Napakalaking halaga. Wala namang problema kung ito ay tinutustos at ginagamit para sa kapakanan ng Pilipino. Subalit higit kumulang kalahati po dyan ay nakautang. Parehas yan sa local borrowings and foreign borrowings. Higit kalahati. Ang masaklap, meron silang isiningit na 800 billion pesos na unprogram funds. Tawagin po ay Presidential Court Barrel. Bakit Presidential Court Barrel? Sapagkat yung unprogram funds, malalabas lamang po yan upon the signature and approval of one man. And that is the President. Oh my God. Bawal na uya, matagal na pong ipinagbawal ng ating Korte Suprema. Kung matatandaan nyo, yung DAP, yung Disbursement Acceleration Fund, at sinabi nga dyan, hindi na pwedeng nakalump sum yung amount. Kailangan dyan specifically allocated or earmarked for a project that has been deliberated in both houses of Congress. Because lahat naman, alam naman natin na ang budgeting process ay nagmumula sa House of Representatives. At doon may binabalangkas, may mga committee hearings, bago tutungo sa Senado, mabalangkasin din ulit, at supposedly tapos na. Kaya lang, there is this third branch of, seemingly third branch of in our legislative body. Ito yung bicameral committee. Dito nag-uusap yung mga kinatawan ng mababang kapulungan at ng Senado kung paano
imbis na ma-correct ng tama yung budget, diyan na nagkakaroon ng congressional insertion. At yan hanggang sa ngayon ay walang paliwanag ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sinasabi natin, may talagang salat sa transparency o liderato, may pagpaninaw ang kasalukuyang pamahalaan. Bakit hindi nila ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino? Saan mapupunta? Oo, tama. Saan mapupunta yung ibang pera? Meron palang 800 and program funds na tangi presidente lang. Grabe ang mga pasabog ni Atty. Vic Rodriguez. Ha? Na-shock talaga ako, kabibig. Sino bang hindi masya-shock dyan sa kanyang mga pasabog? Diba? So it means niloloko lang tayo. Ay posible, kabibig, niloloko tayo. Diba? Inuuto-uto lang tayo ng ayuda. Baka sa isip nila, yung Pilipino, madadala yan lang sa ayuda. O, bigyan na ng 5,000, 10,000. Happy na ang Pilipino. So later on, another ayuda na naman. Diba mga kabibig? So mayaman pala ang Pilipinas. Maraming pera ang Pilipinas. Ang tanong, bakit tayo? Bakit tayo mahirap na hirap? Diba? Wala. Bumalik sila dati, Atty. Vic, sobrang masalala ata ngayon. Lahat ng budget inubos na. Most worst history, government, BBM, tama na, VP Sara for President na, sabi na ni H. Lisa. Hello, H. Lisa. Thank you for watching. Kaya nga bibig eh. Naku. Alerky naman itong mga pasabog ni Atty. Vic Rodriguez. So kayo, madadala pa ba kayo sa ayuda? Ako hindi na ako madadala sa ayuda, oy. Pero kabibig, pero pag may ayuda kabibig, kukunin ko talaga kabibig. Oy, kapera ko yan. Oo naman, kunin mo yung ayuda, oy. Pero sa puso at isip mo, alam mong pera mo yan. At alam mo kung totoo ba yung pagbibigay nila or para ginamit ka lang para for you know, pa-Apple effect. Iba naman ganun, mga pa-Apple effect lang sila. Para sabihin, they are serving the Filipino people. So ang pera ng taong bayan ginamit para sa kanilang sariling pang-interes. Yon. So yun na kabibig ang aking latest lebak-lebak for today. Kumusta dyan? At sana maging masaya tayo. Ha? Even though we have a lot of problems facing right now, even though our government is facing a lot of problems. Kabibig, politics is dirty business. Lason ang Pilipinas, damog yun o korupsyon. Kaya tayo mga Pilipino, wala jud ta maisbog sa atong life. Dapat magawa sila ng work para daghan og work. Tama ka, HD. Totoo talaga yung mga sinasabi mo. Isang malaking laso ng mga politikong korap sa bansa natin. At sana, someday, ma-realize nila na they are using the money of the Filipino people. I don't know kung makarealize ba sila. Kasi, the root of all evil is money. Diba? So yun na, aking latest lebak-lebak for today. Ang dami ko na nalibak sa inyo, no? With evidence and ha? With evidence talaga yan. Ayuda is a bribery ng bayan para iboto sila. Sabi ni H. Lisa. Pwede naman, diba? Depende na sa tao kung how that person able to perceive upon receiving the ayuda. Pero may mga ibang tao talaga na have the same idea of you, H. Lisa, na this is bribery already. Giving ayuda is bribery. If in fact, we don't have any pandemic or any... Pero kabibig, El Nino kasi mainit. So natural, tinakyan. So yun na, may bibig ating ladies. Eric. Eric, kumusta ka dyan? Patapos na ako dong. Patapos na ang aking live ngayong gabing ito. So, salamat talaga sa lahat na nanood sa akin ngayon. I really appreciate your time and effort. Sa mga OFW, sa lahat na nagbigay na mga pa-blessing sa akin, salamat po. Kapoy kabibig, samok ang government natin ngayon. Let's pray for our Philippines. Totoo po. Let's pray for Philippines. Let's pray for our politicians. Sana they will be guided on the wrong path. On the right path pala. Pasensya na sa bibig ko. Yan lang po nga mga aking ladies lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time. Bye po.